Sobrang nakapagtataka kung bakit hindi ito nahuli sa bansang pinanggalingan nito na isang kababayan natin Pilipino umuwi sa Pilipinas galing sa bansang Canada na may connecting flight pass sa Hong Kong. Hinarang at inaresto sa NAIA dahil sa markang X sa kanyang maleta at kalaunan ay napag-alaman ang kanyang maleta ay may lamang 5 plastic ng illegal na droga or ng shabu. At kinahapunan sa parehong araw, isang Canadian national ang nahulihan din ng illegal na droga sa kanyang bagahe na galing din sa bansang Canada. Ating inaresto sa lang RA 9165, importation of drug. May karapatan kang hindi magsalita, anumang sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa inyo sa lahat ng korte sa Pilipinas. May karapatan kang pumili ng sarili mong abogado, may kakayahan at malaya. Kung hindi mo po kayang bayaran ang servisyo ng isang abogado, ay maglalaan ng gobyerno ng isa para sa iyo. May karapatan kang pumili ng doktor na mahusay at malaya na magsasagawa ng eksaminasyong pisikal. Kung hindi mo kayang bayaran ng servisyo ng doktor, ang gobyerno na ang maglalaan para sa iyo. Naiintindihan mo po ba ang karapatan ito? Yes. Kailan nakita ito sa kanilang mga bagahe at yung isa ay Pilipino, yung isa naman ay Canadian. Sa pamamagitan nga ng routine screening kung saan na-detect ang kahina-hinalang white substance sa bagahe ng mga suspect nang dumaan ito sa X-ray screening. Ang unang nasabat, isang 25 taong gulang na Pilipino. Bumiyahe ito mula Toronto, Canada at may connecting flight sa Hong Kong. Tumambad sa mga X-ray screener ang kaduda-dudang bugis sa loob ng isang blue na maleta bandang alas 7 ng umaga kahapon. Nang pinabuksan ito, lumitaw ang 5 plastic bag na nakabalot sa foil at duct tape. Mahigit 21 kilon ng puting kristal ang nakita. Nakalaunan ay natukoy na methamphetamine hydrochloride o shabu. Tinatayang nagkakahalaga ito ng 139.7 million pesos. Nasabat o pagsapit naman ng hapon, isa pang kahina-hinalang bagahe ang nakita ng mga otoridad. Sa pagkakataong ito, pag-aari naman ng isang Canadian female passenger. Mahigit 24 kilo ng shabu na may halagang 164.8 million pesos ang tinatayang halaga ng nakumpiska sa kanyang bagahe. Dahil dito umabot sa mahigit 304 million pesos ang kabuuang halagang nasabat sa dalawang magkahiwalay na pasahero mula sa Canada. Ang mga suspect ay kasalukuyang nasa kustudiya na ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Arestado ang isang 62 taong gulang na Canadian national na kararating lang sa NAIA Terminal 3 matapos makuhanan ng ilang pakete ng mga umano'y shabu. Nabiso ang kontrabando sa kulay itim na maleta ng dayuhan at nakabalot pa sa foil. Sa kabuuan, naabot sa 24 kilos ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga otoridad. Sa taya ng PIDEA, abot sa 164 million pesos ang halaga ng mga ito. Pinangunahan ng PIDEA ang operasyon sa pakikipagtulungan ng NBI, PNP at BOC. Maharap ang naarestong dayuhan sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kaya sobrang nakapagtataka talaga kung bakit hindi ito nahuli sa Canada at sa Hong Kong. Samantalang napaka-advanced na mga technology nila or ng mga kagamitan sa airport. Ibig sabihin pala mas high-tech pa ang mga gamit sa NAIA. Pero good job dito ang PIDEA, at least nahuli nila ang illegal na droga na tinangkang ipasok sa Pilipinas. At sana mai-dispose ito ng maayos.